Hello guys, si Jel Altonaga again as your accountant, and magtuturo naman ako ngayon ng 1701Q na pang second quarter for 8% yung pinili. For newly registered to ha. Tapos registered siya. Ibig sabihin ko ng newly registered is registered siya ng second quarter, which is April 1 to June 30. So yung mga registered before April 1 and after June 30. So, hindi to para sa inyo. Jokes. Pero kung gusto nyo matuto, go lang. So, yan. Disclaimer. Guide only to. So, not your actual filing. So, kanya-kanya. So, for those who choose 8% tax rate, and topic is for non-VAT registered. Kasi nga kapag 8% ka is non-VAT registered ka. So, 1701Q, ibig sabihin, meron kang ganito sa iyong COR or your Certificate of Registration or yung BIR Form 2303 natin. Ibig sabihin, kailangan mo siya magpasa. Unless, BMBE ka, wala neto sa mga BMBE kasi exempted sila. So, kung exempted, usually wala sila. Pero kung meron, i-file nyo na lang na 0. So, first quarter on or before May 15. So, ano yung first quarter natin is yung January, February, March. So, kung wala ka dito, hindi ka nagpasa nung May 15, ibig sabihin nung second quarter ka. So, second quarter is on or before August 15. So, malapit-lapit na. 1 month na lang. So, April, May, June. Kung nag-register ka within this month, yung 3 months na to, so kailangan mo na magpasa sa August 15. So, third quarter natin is July, August, September. So, on or before November 15 siya. So, ayan, no? So, ang 8% income tax rate option for individuals ay para sa mga self-employed individuals na purely self-employment business or practice of profession whose gross sales and receipt do not exceed the value added tax. So, pwede ka daw mag 8% kung hindi ka value added tax or VAT na threshold na 3 million. Hindi, yung sales mo hindi lalagpas ng 3 million. So, pwede ka mag-graduated, as I said dito, in general talaga graduated tayo, pero pwede kang mag-opt ng 8%. Ang nakalagay dyan, on gross sales or receipt and other non-operating income in excess pa ng 250K. So, itong topic ko is hindi sa pang mixed income earner. So, hindi ko isinama yung 250 na hindi kasama sa mixed income earner. So, dito muna tayo sa self-employed individuals and or business. May self-employment or business. Again, ito na naman tayo sa Revenue Regulation na 3-2024. Anong sabi niya? Accrual basis yung recognizing ng sales natin for both sales of goods and services. So, ayan na, accrual basis. So, hindi upon collected yung ating sales. So, upon ship out tayo. Maliwanag. So, may nagtatanong sa akin kung gagawa daw ba ako ng cash basis ng 1701Q. So, baka hindi kasi ang sabi nga sa batas is accrual tayo. So, schedule natin. Ito yung makikita natin sa page 2. Ito yung page 2 na yan ng 1701Q natin. Yan. 1701Q dun sa may EBIR forms. So, anong sabi dito, sales, so sa schedule na to, ito yung for 8% tax rate. So, sales revenue receipts and fees, ang sabi dyan is net of sales returns, allowances, and discounts. So, pwede natin, ibig sabihin ng net, pwede natin i-list yung mga sales returns, sales allowances, and sales discounts natin. Tapos, i-add mo din yung other non-operating. Ibig sabihin, kung meron ka pang ibang pinagkukuhaan ng income except dun sa business mo, kung kunyari nagsa-sideline ka pa, ganyan. So, pwede mo siyang ilagay sa non-operating income. So, ayan, total taxable natin, ganyan. So, ilalagay natin siya.
So, ano yung kukunin natin? Get the order all. So, nag-upload ako ng video ng order all. So, sabay kasi yung ginawa to. So, wala akong link ngayon. So, ayun, nag-upload ako ng paano mag-export. Tingnan nyo na lang sa mga latest upload. Then, paano mag-transfer din. Tapos, basta ginawa, etong part na to is meron akong new video. So, tingnan nyo na lang doon kasi mas madali yung intindihin kaysa doon sa mga past video ko na exporting. So, ayan. So, in the end, ang mangyayari sa atin, parang siyang ganito, yung pagsasummarize, tapos tatanggalin natin yung mga canceled ni Shopee na ang reason is failed delivery. Kasi nga, ito ay considered as returned. So, considered as returned natin yan. So, kapag, sabi ko nga, pag sales siya, net sales na i-report natin sa 1701Q, ibig sabihin, wala yung sales return, sales allowances, and sales discounts. So, ganyan. So, tinanggal ko siya sa report para mag-total yung sales lang, yung product subtotal niya. So, ang aanoy natin dyan is itong product subtotal. Ayan. Yung sum of product subtotal natin. Tapos, sum of price discount. Kung meron man. Yan. Kunyari, ang sample natin is April 15. Tapos, ang nakuha natin dun sa ating reports, ang product subtotal natin or yung sales natin is itong 3, 2, ganyan. Yan yung, kunyari, natin na product subtotal. Tapos, kunyari, may discounts tayo, ililess natin yan. Kaya, ang total na net sales natin is 3,625 less 50 is 3,575 yung pinaka net sales natin. So, ano yung i-report natin sa BIR natin is itong 24,175. So, from the start of ating COR, ito yung COR date natin, to June 30 na ship out date. So, ayan yung ating total sales. So, kailangan mo mag-download and install ng EBIR forms offline para hindi ka na pumunta dun sa RDO. And so, pag sa RDO kasi, minsan ina-encourage nila na online filing na lang. Kaya kasi, kailangan sila naggawa ng BIR online na mga forms is para mag-file ka na lang online. So, minsan hindi sila tumatanggap. So, nag-upload ako niyan 2 days ago, nakalagay dito. So, ayan, how to download and install EBIR forms offline. So, tingnan nyo na lang or scan nyo to, post, tapos scan, tapos mapupunta na kayo doon. So, ayan, no? So, ito yung pinaka-main ng ating EBIR forms offline natin. So, pagka ganyan, ang pipiliin mo, lalagay ka lang dito ng ito yung tin mo, na makikita mo to sa COR. Itong RDO mo din, makikita mo din yan sa ating COR. Ito din, makikita mo din yan sa bandang baba ng COR natin. Ito din, tsaka ito. Tsaka ito, makikita yan sa ating Certificate of Registration. Ito, kung ano yung ni-register mo sa BIR. Tsaka ito, kung saan mo gustong maka-receive ng BIR forms natin. Kasi magre-reply, kailangan ito ay legit. Itong email address natin is legit na email address. So, ayan. So, ang pipiliin natin for 1701Q is itong 1701Q na may version 2018. Kasi may mga, pag nag-drop down menu ka dyan, pag drop down mo to, makikita ka na maraming 1701Q. So, ang latest version is yung may 2018. Okay? So, pagka click mo nyan, i-click mo lang itong fill up. Basta drop down, tapos makikita mo to. Then, if you fill yan, 1701Q V2018, tapos fill up. So, ganyan, mapupunta ka. Pagka fill up mo nun, mapupunta ka dito. So, pagka punta mo dyan, ayan, ito magiging automatic yung ano niya,
Yan, magiging automatic na may nakalagay dyan based dun sa previous slide. So, ayan, lalagay mo yan 2024, tapos second quarter. Kasi second quarter na nga yung atin. Tapos, no, yung amended return. Kung mag-a-amend ka, yes mo yan. Pero dahil hindi, first time natin to, and hindi naman tayo mali, ay hindi pa naman tayo sasubmit pa. So, ino-no natin yan. So, 0 to. Tapos, ayan, automatic. Then, ito, number 7, single proprietor. Then, itong business income, 8% ang pipiliin natin. Okay? Itong business income, 8%. Then, ito, lalagay mo lang yung date of birth mo, citizenship. Yan. Yan, business income, 8%. Yan ang mahalaga. Tapos, mag-automatic naman ito na nakalagay dyan yung 8% on gross sales. Tapos, pupunta na tayo sa page 2. Pero, pag tayo pumunta sa page 2, yan, i-reminder lang natin yung net sales. So, ito yung net sales na ilalagay nga natin sa ating page 2. So, ito yung second page. Dito kayo sa schedule 2. Pag nakapunta kayo dyan sa schedule 2, yan na siya. So, ang ilalagay mo lang siya, yan, 24. Yan. Then, add non-operating income. Kung meron kayong other income, pero kung wala na yan. 0 na yan. So, 0. Wala naman kayong previous quarter. So, 0 yan. 0 mo lang yan. Tapos, itong less allowable natin na 250. So, ayan. Ayan. Pwede mo na siyang ilagay yung 250. So, ito yung allowable deduction natin na 250. Mahalaga to. Kasi kapag hindi mo to nilagay, hindi siya mag-zero dito. Magkakaroon ka ng tax due. So, kailangan mo siya nang ilagay talaga para wala kang tax due. So, in the end, wala kang tax due kasi nga malaki pa yung allowable deduction mo na 250. So, okay dyan maraming nagkamali dito ng mga first quarter na nag-file kasi nakalimutan nila to. So, ito reminder ko sa inyo na ilalagay nyo to sa number 52 na 250. Yan, reminder yan na. So, ayan, no? Tapos, babalik ka na dito sa page 1. So, dapat, kung 8% ka at below 250 naman yung income mo, 0 dapat yung tax due mo. Tapos, i-click mo lang tong validate. Ito. Tapos, kung magkakaroon man ng error, sundan mo lang yung nagkaroon ng error. Kung wala, okay ka na dyan. Tapos, sa-submit, final copy mo na siya. Pagka-submit final copy, okay mo lang yun. Tapos, goods ka na doon. Pagka gusto mo na yun, pwede mo siyang i-print. Sundan mo lang yung mga instruction doon sa kung paano mo siya ipiprint. Yun. So, pwede mo siyang i-save. Pero, save na siya sa file. So, ayan. So, pagka-submit final copy mo, mga ilang minutes, oras, or days, makaka-receive ka dapat ng EBRR forms na ganyan. Tapos, may nakalagay dito na ano. So, hindi pa ako nagpapasa, kaya ito ay Q2 pa. Ay Q1. So, dapat ang nakalagay dyan is Q2. Tapos, tama dapat na 1701Q. Tapos, kung kailan ka nag-submit. So, ayan. Ganyan siya. So, ayun lang. Reminder to file and pay 1701Q second quarter on time on or before August 15, 2024. So, ayun lang. Hindi ko na pinapakita yung actual kasi ang daming i-edit. So, sana naintindihan nyo pa din yung kahit na hindi actual yung ginawa ko dito. So, ayun lang. Thank you. Kung nakatulong po ako sa inyo, please like, share, and subscribe. And please watch the ads kung meron man. Salamat po and God bless. Ang YouTube channel natin is Out Plus F Travel.